Samantala sa Pagadian City, sugatan ang isang babae matapos siyang silaban ng kanyang live-in partner dahil umano sa selos. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang probinsya sa report na ito ni Oscar Oida. Nang dahil sa selos, nasa ospital ngayon ang isang babae at lalaki magka-live-in sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Kwento ng babaeng biktima, nagiinuman sila ng kanyang partner at mga kaibigan. Ngunit nang tabihan siya ng isang kaibigang lalaki, dito na nagalit ang live-in partner ng babae. Pagdating sa kanilang bahay, nag-away ang mag-live-in partner hanggang sa binuhusan ng lalaki ng gasolina ang kinakasama at sakat sinilaban. At dahil sa kalasingan, pati siya nadikitan ng apoy. Ayon sa mga doktor, nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawa. 9 na oras na brownout ang tiniis ng mga residente sa Ilagan City sa Isabela kahapon. Pasado alas 7 ng umaga, nagsimula ang brownout na siyang nakaapekto sa trabaho at opisina sa lungsod. Gaya na lang ng mga tauhan ng Philippine Statistics Office. Marami sa kanila ang nakatunganga dahil walang kuryente. Ang iba, naglaro na lang sa baon-baon nilang gadget. Unang nag-abiso ang NGCP ng brownout dahil kailangan palitan ang mga kable at ayusin ang transmission facility sa lugar. Bukod sa Isabela, naranasan din ang brownout sa Cagayan at Kalinga. Arestado ang isang babae na dadalaw lang sana sa kulungan ng BJMP sa General Santos City. Matapos mahulihan ng droga sa kanyang puwetan. Nakabalot daw ang droga sa brown na papel nang makumpiska ito sa security check. Paliwanag naman ng suspect na pag-utusan lamang daw siya ng isang babae na ipuslit ang droga kapalit ng 1,000 piso. Dahil kapos sa pera ay pinatulan niya ang alok. 5 bahay naman ang nilamon ng sunog na sumiklab sa Notre Dame Village sa Cotabato City. Base sa investigasyon ng mga bumbero, nagsimula ang sunog sa isang bahay na may karinderya. Kanya-kanyang salba naman ang mga residente ng kanilang gamit. Reklamo nila, mabagal ang pagresponde ng mga bumbero. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang BFP Cotabato. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga magnanakaw sa Batak, Ilocos Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, nagtungo sa bahay ng kanyang anak ang biktimang si Efren Taclan. Matapos makatanggap ng tawag na napasok ito ng mga magnanakaw. Pero pagdating niya roon ay naaktuhan niya ang mga suspect, kaya siya pinagbabaril. Mabilis naman tumakas sa mga suspect. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga ito. Oscar Oida, GMA News.